Topic natin po, gallbladder stones. Okay? Kung meron kayong gallbladder stones, makinig po kayo. Kukumpletuhin ko anong gamot, anong sintomas, anong tableta, kailangan magpa-opera, pati yung gallbladder flushing, tunay ba o hindi, explain ko. So, pang pasyente talaga to para gumaling. Okay? Gallbladder stone, ito yung mga warning signs. So, ito yung mga bad signs later. May lagnat, not good sign, at merong madilaw ang mata, bad sign na yun. Okay, papakita natin. So, ang gallbladder natin, trabaho niya magtunaw ng taba. Pag kumain ka ng mamantika, fried foods, one-piece chicken, o lalo na lechon, o kahit anong matataba, mag-contract siya. Maglalabas siya ng bile para tunawin yung taba. So, pag may problema ka dyan, marami siyang bato-bato sa loob, sasakit yan. Okay? So, bakit nagkaka-gallbladder stone? Maraming risk factors. Overweight, basically. Malakas kumain, puro fast foods, puro oily foods, puro maalat, salty foods. Meron kasing calcium stone, may cholesterol stone, may pigment stone, iba-iba. So, nakita nila, mas mataba, mas marami nito. Siguro, kahit yung mga diabetic, basically overweight, tsaka mga fatty foods ang hilig. Tsaka meron din may lahi. Meron taong may lahi. Sa babae, ang common dito yung apat na F. Fat na babae, female, 40 years old, 40 to 50, fertile, yung 40 to 50 years old. Yun ang nakikita nilang common. Tsaka flatulent, madalas din umutot o makabag. Nakita niyo yung mga bato, merong ganyang kalalaking bato na nakukuha. So, pag naoperahan yung pasyente, binibigay yan sa tissue paper. So, parang ito nakuha sa gallbladder nyo. Ito sobrang nalaki. Hindi na to lalabas. Pag ganyang kalaki, kahit ano pang inumin natin, hindi na po lalabas. Tsaka delikado din kung ipilit mo ilabas. Ang liit lang ng daanan. Ayan o. Ang liit ng daanan eh. Masikip. Pag pinilit mo lumabas, nagbara, lagot tayo. Ayaw mo nga siya lumabas eh. Maganda kung lalabas siya ng kusa, magbabagsak siya dito sa intestine natin, sa small intestine, tuloy-tuloy madudumi. Maganda, pero hindi siya lalabas kasi masikip ang daanan. Kaya nga, depende nga sa size. Pag ang size nitong gallbladder stone nyo, 2 cm or less, makikita ang size, makikita itsura. Paano? Ultrasound lang. Simpleng pa-ultrasound tayo ng tiyan, ultrasound of the whole abdomen. Sasabihin nung ultrasonographer kung ilan ang bato mo, gaano kalaki ang bato mo. So, pag less than 2 centimeters, okay yun. Baka lumabas pa, baka mawala pa. Pero pag malalaki, 3 centimeter, mga ganito nakalaki, hindi na delikado. Kasi pag nagbara ito, mag-i-infection yan. Cholangitis tawag yan. Pag nagpara, iba na sintomas. Fever, lalagnatin na yan. May infection na eh. Tsaka maninilaw na, mababara na. Yun po, emergency operation yun. So, imbis na hindi ka emergency, naging emergency kasi nga pinilit ilabas. So, yan. Ano ang warning signs? Masakit dito sa right upper quadrant. So, pag nilagay yung kamay ng doktor dito, tapos pinahinga ng malalim, pag masakit bigla, positive Murphy sign yon for gallbladder stone, gallstone. Minsan masakit sa likod, sa gitna ng shoulder natin, tumutugon sa likod. Yung mga ibang sakit, mga ulcer, gastritis, harap lang sa gitna. Ito sa kanan, tumutugon sa likod. Pag sinabi hanggang sa likod, papunta kasi dun sa likod. Nasusuka, kasama yan, pain between shoulder blades. Ito yung bad sign. Okay? Yung kanina, sumasakit lang. Ito yung delikado pag nilagnat. Sinabi ko, pag nilagnat, may bacterial infection yan. Emergency yun, opera agad. Pag jaundice, nako, delikado. Nag-iipon na yung mga bile acids na mga bilirubin. So, delikado po yan. Ito yung mga delikadong sign. Nag-umpisa lang dahil may bato o dahil malakas nga kumain o baka sa lahi. So, risk factors, overweight, sinabi ko high calorie, fast foods, liver disease, pwede rin, bigla nagpapapayat, yung biglang, kung magpapapayat tayo, mga 2 pounds per week, wag din biglaan, nagpo-form din yung stone.
Maraming klaseng gallstone. Merong cholesterol stone. Ito pinaka-common. Cholesterol mataba. Merong pigment stone. Ito mas darker color. Meron din mix. Diba? Kaya medyo iwas din sa mga patis, toyo. Possible din na nakakadagdag yan sa pag-form ng stone. Ano yung good foods at bad foods? Ito pinaka-good foods, di ba? Ayaw mo masyadong oily eh. Kapag oily nga kasi, lalo siyang magko-contract eh. Lalo siyang magre-react. Ayaw natin yun. Tsaka pag oily nga, baka lalong lumaki itong mga stones natin. Okay? Ultrasound para malaman. So, sabi ko, marami makikita sa ultrasound eh. Iba ang gallbladder stone, iba ang kidney stone. Ang kidney stone, malaking problema din yon. Iniihi naman yon, inom ng maraming tubig. Dito, okay din maraming tubig. Pero ultrasound to na sa gallbladder. Okay? CT scan, minsan pag hindi malinaw. Tapos merong ERCP, sinisilip mismo, maglalagay ng tubo sa bibig kung may bara at kung tatanggalin yung bara. So, yan, sumasakit, ultrasound, CT scan, para ito, kitang-kita yung bato. 4 to, naka-row siya, laki yun. So, pag ganito kalalaki, more than 3 cm, usually ino-operahan na yan. Sino kailangan operahan o hindi? Okay? Pag umatake na kasi ito kasi po yung statistics eh. Pag umatake na yung gallbladder, yung may masakit na, kumain ka ng matatap, sumakit na siya, indication na yon na mas maganda magpa-opera, mas safe ka na. Bakit? Pag inatake kasi yung dito sa right upper quadrant pain, 75% sa kanila mawawala in a week yung sakit. Pero pwedeng bumalik ulit. 25% sa kanila, 1 sa 4, pag sumakit dito, hindi mawawala yung sakit. Magbabara, maglalagnat, maninilaw yung pasyente, magkokomplikasyon, magbabakterya o operahan. So, malaki yung risk 25%. Lalo na kung ulit ng ulit yung pananakit. Diba? So, ang problema, paano kung nasa abroad ka, nasa probinsya ka, doon umatake? O paano ka dadalhin bigla sa Maynila? Diba? Kung may emergency. So, mas maganda kung madalas na umaatake, tinatanggal na talaga. Pag tinanggal kasi, okay naman eh. Pwede naman tayo mabuhay ng walang gallbladder. Okay? So, mas bawas lang sa matataba ng kinakain. So, yun ang pinaka-indication. Isa pa, kung may gallbladder stone, sumasakit na, diba sinabi ko kung malaki. Habang bata pa yung pasyente, let's say 50 o 60 years old, maganda doon na inooperahan. Huwag mo na alagaan yung gallbladder stone, intayin mo yung 80 years old. Kasi pagdating ng 80 years old, baka hindi na kaya ng puso, hindi na pwede operahan, delikado. Okay? So, yun ang pinaka-indication na kung ooperahan o hindi. Pero marami may gusto ng shortcut. Diba? Marami sa internet na pinapa-viral. Siyempre, sino ba hindi gusto? Hindi ka na magpapa-opera, inom ka lang ng juice. Diba? So, marami nagsasabi na may gallbladder flush, halo-halo, maraming, gano'ng karaming olive oil, gano'ng karaming apple juice, lemon, Epsom salt, halo-halo, kung ano nung style na paghalo. Kaya lang, chinek ko talaga po maigi. Tsaka bilang experience ko as an internist, wala pa kami nakikita talagang yung... Ang pinakamaganda, pa-ultrasound muna. Nakita, 6 ang bato. Ganito kalaki. O, kung gusto niyo i-try, hindi ko naman kayo pipigilan. May free will naman kayo. Pero pag tinry nyo, tingnan nyo sa ultrasound kung mawawala ba. Kasi pag hindi nawala sa ultrasound, nandun pa rin yung problema. Pwede pa rin umatake anytime. Ang gusto mo, mawala doon o mabawasan doon eh. Ang iba kasi ginagawa, pag uminom ng ganito, sasabihin nila, Doc, dudumi ako. Siyempre, dudumi ka. Sinobrahan mo ng oil olive oil eh. So, pag dinamihan mo yung olive oil, talagang dudumi ka. Sabi mo, Doc, may nakita akong itim-itim, buo-buo. Marami ka ininom na salt kaya nagbuo-buo siya. Pinaghalo mo kaya nga nagbuo So, imagination ng tao, yun na yung stone na lumabas. Pero ang pinaka-Supreme Court, pa-ultrasound kayo ulit. Kasi mahirap naman na akala mo gumaling ka na doon pa rin, tapos umatake. Yun ang problema. Tsaka pag sumobra din tayo nito sa mga gallbladder flush, may nasusuka, nagtatae, sumasakitan dyan.
Yung nanay ko, nung nabubuhay pa siya, sinubukan niya to lahat eh. Meron siyang gallbladder stone. Nag-delay kami ng mga 6 months. Kaya lang, wala din eh. Bandang huli, umatake ulit. So, pinatanggal na lang namin. Umabot naman siya 90 years old. So, kahit tanggal ang gallbladder stone, okay lang. Lalo na pag sumasakit na. Meron bang gamot na pampatanggal ng gallbladder stone? Meron. Okay, hindi to fake news. Meron to. Ito yung magtanong kayo sa gastroenterologist, sa mga surgeon, yung mga espesyalista. Meron tayong ganito. Ursodeoxycholic acid. Alam na to ng doktor for several years. Matagal na. 20, 30 years ago. Ursodiol, may mga tableta. So, bakit hindi to binibigay sa lahat ng tao? Ang problema nga kasi, ito, may gamot, kaya lang matagal. Mga 2 years. 2 years mo iinumin, matagal na panahon, hindi naman 100%. Diba? Baka mag-side effect ka pa. Pero, binibigay ito sa mga matanda na, hindi na maoperahan. O may sakit sa puso, bawal na operahan, walang choice eh. So, ito binibigay. Nababawasan niya yung cholesterol stone, kaya lang matagalan. Kaya yung iba, imbis na uminom ng matagal na hindi sigurado, pinapatanggal na lang yung gallbladder. Okay lang naman walang gallbladder, mas diet lang. Misa kasi pag walang gallbladder, pag kumain ka ng matataba, wala kang pantunaw, makabag. Yun lang. Kaya bawas ka talaga sa oil. Tsaka iba tumataba. So, konting ano lang. Okay? Ano ang diet na para hindi dumami ang gallbladder stone? Who knows? Baka mabawasan pa. Ito yung mga basta low salt at low fat. Yan, no? High fiber. High fiber, gulay, prutas, low salt, low fat. Pwede ka mag-olive oil kung gusto mo. Pero yung normal lang na dami. Avoid talaga yung mga oily, fatty. Ito yung nakaka-atake talaga. Junk food, alak, soft drinks. Bakit soft drinks matatamis? Tataba eh. Pag tumaba, lalo magpo-form ng gallbladder stone. So, fruits and vegetables, pwede. Tofu, tokwa, munggo, plant protein, isda, pwede. Ayan, no? Low fat, dairy. Yan ang mga diet for gallbladder stone. Parang pang heart diet na rin to. So, gallbladder health, pwede ka mag-lemon, pwede ka mag-citrus fruits, wala namang problema. Diba? So, lahat to. Vegetable juice, vegetable mismo, pineapple, sari-saring green leafy vegetables. Hindi aatake ang, kahit may bato ka, safe ito. May gallbladder stone. So, let's say, umatake na, tinatanggal. Okay? Sinabi ko naman sa inyo, di ba, malaki yung bato, umaatake. Pero kung wala pang 2 cm, may mga 3 piraso, tapos hindi naman sumasakit, hindi inooperahan. Okay? Hindi kailangan operahan. Pag hindi naman sumasakit. I-diet mo na lang, magpapayat ka na lang, baka hindi naman maging problema, maliit lang naman siya, nandun lang siya. Malay mo, baka pag nag-diet ka later on, mawala din o matanggal din. Kasi maliit eh, baka lumusot eh. Okay? Dalawang klaseng operation sa gallbladder stone. Merong open, hinihiwa ng doktor, mga ganyang kalaki. Tapos tinatanggal yung gallbladder. Pero may hiwa sa muscle lang. Yan. Mas matagal ang paghihilom. Merong shortcut sila ngayon, laparoscopic lapcole. So may computer sila. Merong 4 na butas lang. Okay? May butas sa puso, dito sa taas. Tapos merong mga probe nilalagay. Parang computer lang siya. Tapos merong hook dyan. So hinuhook nila yung gallbladder. Hinahawakan dito, pinuputol. Inihinto pagdurugo. Napakagaling. Nakakita na ako ng ganitong procedure. Cardiologist kasi ako. Ako yung nagbabantay ng pasyente. Yung surgeon ang gumagawa nito. At natatanggal nila. Ang maganda dito ay 4 na butas lang na maliit. Hindi gano'n nasira yung muscle ng katawan. So, mabilis ang paggaling. Baka 1 day, 2 day, uwi ka na, makakatayo ka na agad. Mabilis ang recovery. Hindi katulad ng hiwa, mas matagal. Ang problema lang dito, presyo. Presyo. Mahal. Siguro doble ang price. So, pero mas maganda to sa paghihilom. Kailangan natin libre. So, sana po nakatulong tong video ko para kinumpleto ko na yung gamutan sa... Hindi ko kayo pinipigilan mag-gallbladder flush kung gusto nyo subukan. Kaya lang, concern lang ako kung sobra daming, let's say, kalahating basong olive oil. Mamaya, magtahi kayo dyan.
Di ba masyado? So, kung gusto nyo i-try, wala namang masama. Pero so far, sa nakikita ko, wala pa talagang nakaka-prove na okay siya doon. So, ang basis natin, kung mawawala, pa-ultrasound lang kayo every year. Bantayan natin yung gallbladder stone niyo. Salamat po. Share po natin sa ating kababayan. God bless.